Nasa terminal na nga pala kami nito, Terminal 2 or District 2, Pagadian City. At nasa loob na kami ng van at nakasakay kasama ang magsyotang ito. Yan, sigang Queenie at sigang RJ. Magkaibigan at kaklase ko silang dalawa. Pupunta pala kami sa bahay at lupain ng lalaking niya, Charies. Kasi yung bahay nila nasa ano ba yun? Anong lugar yun? Sibol, Dina, Zamboanga del Sur. Napakalayo naman galing dito sa Pagadian City. Pero sadyang sabi nila na ililibre nila ako ng pamasahe. Kaya, eto, sama-sama agad. At ito nga, bulol na bulol ako kasi kakarating ko lang galing ako sa kanilang bukiran. At alam niyo ba, dyan sa loob ng van habang nagbabiyahe kami papunta sa kanila, kahit ano na lang mga topic na pinag-uusapan namin. Pero hindi kami nag-uusap patungkol sa iba't ibang buhay ng tao ha. Talaga namang bulol-bulol ako ngayon ha. Pasensya na kayo, ka-humble, hindi naman kasi ako nagtatagalog eh. Kung bibisayain ko to, talaga namang panigurado hindi nyo maiintindihan. Kaya nag-effort na nga ako na mag-voice record upang mas maintindihan ninyo. Nag-uusap nga silang dalawa dyan sa loob ng van. Nagpapasalamat nga pala. Nag-captured nga pala ako sa mga dinadaanan namin at saka sobrang amazed ko kasi nga ang ganda naman ng mga tanawin at talagang makukulay green talaga. Kaya sabi ko, hindi ko to palalagpasin, talagang kukunan ko to ng captured ko talaga to. Ayan nga, ang daming sa akin. Talaga namang sabi ko, hindi ko talaga pagsisihan na sumama ako sa kanila. Diyan nga pala, sumama nga pala ako na kahit ni piso wala, kahit nga tubig, sa kanila pa. Hindi naman kasi pwede na hindi ako sumama pag itong dalawa magano sa akin. Ano bang tawag sa hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kasi hindi ako marunong magtagalog. Kakaloka talaga to. Ito nga pala yung mga dinadaanan namin papunta sa kanila. Okay naman siya. Hindi naman siya masyado delikado. So, kaya nga, yung kalsada, sobrang amazing ako. Kaya nagka-capture talaga ako palagi. Minsan, naisip ko nga, nung pumunta ako sa amin, sabi ko, sana umuwi lang ako sa amin. Pero hindi ko naman naisip na, nililibre pala ako ng pamasahe ng dalawang to. Bakit nga ba sa amin ako uwi? Wala naman ako pagpamasahe. Talaga naman na. Hindi mag-uusap lang tayo dito, naalala ko lang kapag pupunta tayo sa malayong lugar tapos malayo sa probinsya, talagang hindi tayo nakakakita ng mga ganito na tanawin, no? At tapos kapag pupunta naman tayo sa mga bukiran, sobrang amazed tayo na para bang hinula tayo sa bukid. Hindi tayo sa bukid nakatira, sa bukid naman ako nakatira. Eto nga, nagka-captured ako habang nagbabiyahe pa rin kami kasi nga hindi pa nga ako nakasuklay ng buhok, sumakay na agad ako nito sa van o bao-bao kanina, kaya sobrang sakit na ng tiyan ko, pero pangiti-ngiti lang yan. Ayan, kasama ko yung dalawa. Ayan, captured naman ako sa mga dinadaanan. Sana magustuhan ninyo, talagang nag-effort ako sa mga dinadaanan ko na napaka-green talaga. Sabi ko nga, nung nakauwi ako sa probinsya namin namamatay yung mga damo. Sabi ko, kawawa naman tong mga damo. Kaya nagbalikan na sila na nag-green na yung mga kulay nila. Talaga namang sabi, ay thank you Lord. Talaga namang bumabalik na sila sa dati. Yan pala yung mga maisan na dinadaanan namin. Na-amaze ako kasi sobrang ang ganda. Hindi ko na nga alam sa sobrang ganda nila. Hindi ko alam na malapit na pala kami. Cherries. Hindi naman medyo malayo-layo pa nga kami niyan eh. Pero nga sobrang amazed ko, kaya patuloy ako nag-video kahit ano pa yung nadaanan, kahit nahihirapan na ako. Naalala ko tuloy nung pumunta ako sa Luzon or Manila City na talaga namang wala tayong makikita ng mga ganitong tanawin, no? Kaya sabi ko, wala talagang makakatalo sa tanawin sa bukid. Kaya soon kapag mag-aasawa ko, gusto ko sa bukid ako maninirahan. Kasi gusto ko ganito kalawak yung pananaw ko. Di bale nang hindi malawak ang pananaw ko sa buhay, kung paano ako maging successful. Ang importante na malawak yung paningin ko. Pero hindi sa kanya.
Siya nga pala, chika time mga pala tayo. Kahit baka nagtataka kayo na wala bang nag-ano sa akin na ayaw na hindi magala-gala ganun. Wala namang nag-ano sa akin kasi wala naman tayong nobyo eh. Wala tayong nobyo na kailangan pa natin pag mag-ask tayo ng permission to go over there, to go over here, ganon. Kaya na nga free na free tayo eh. Kaya pag may magsabi tayo, sama tayo, basta hindi lang yan ikakasama sa atin. Sama talaga agad ako. Hindi ko talaga pinagkaitan yung sarili ko sa panahon ng mga ganito. Pasensya na kayo sa pagtatagalog ko ha. Sobrang nahirapan na talaga ako sa pagtatagalog ko. Hindi ko na nga alam kung ano pang sasabihin ko eh. Kasi mas marami akong masasabi kapag bibisaya ako. Kaso nagtatagalog ako eh. Kaya ito pabalik-balik na lang yung sasabihin ko. Basta dyan, yung ginaptured ko na talaga yan. Hindi na nga ako nag-add ng mga music para talaga makita niyo yung mga originality char. Siya pala, ito pala malayo pa nga ito sa kanila kasi nga ang balik namin pupunta kami sa kanila kasi bukas attend kami ng birthday ng mama sa nobyo ng classmate ko na babae kanina yung nakita sa camera. Kaya etong mga oras na to, mga 4 p.m. to 5 p.m. na ata ito. Kaya nagdadala nga pala kami ng cake nito kasi birthday ng ina ng yung lalaki kanina nakita sa video, birthday ng mama niya kinabukasan. Kaya nga sabi namin kailangan ayusin natin to pag ayun nga pa sa amin na pa-cute minsan kahit pagod na yan sa biyahe. Hindi nga pala ako eto namang daanan, naku po, sobra talagang hindi naman to panibago sa akin kasi nga nasa probinsya din naman kami. Pero nga minsan kapag hindi na tayo nakakauwi ng probinsya, talaga namang mapapatanong tayo na paano talaga dadaan yung sasakyan. Kasi nga may mga daanan talaga na medyo mahirap sa paningin natin pero sa kanila hindi, yung mga driver pa. Yan nga binivideohan ko nga yung mga kasama ko kasi gusto ko may remembrance din naman ako sa kanila. So yan nga hindi pa natapos na isimintuhin yung daan. Kaya yan medyo may kaunting ano yan, putik. Tapos sa unahan okay naman din siya. So ganun nga lang, sabi ko nga sa yung nobyo ng kaibigan or classmates ko, sabi ko kasi siya yung nasa front seat, kaya sabi ko kasi magang ako sa kanya kasi mas maano sila sa akin eh, mas bata sila kasi sa akin. Kaya nga sa school ate-ate nila ako eh, para na nila akong ina. Kaya gang sabi ko, gang pwede ba ka-video kasi nandyan ka sa harap. Gusto ko lang i-share dito sa YouTube kung ano yung mga daanan sa papuntang probinsya, mga advantages and disadvantages kapag may gustong magala papunta sa mga bukiran. Kaya nga nandito na nga kami, medyo malapit-lapit na kami. Paaralan ata to sa malapit sa Sibuldina, Zamboanga del Sur. Yan nga yung nobyo ng classmate ko na babae. Nagpa-practice siya paano i-open yung door ng van. Kasi nga dati raw sabi niya ako doctor daw siya niyan. Kaya sabi niya baka daw hindi niya na alam kung paano i-open. Kasi nga hindi naman tulad nung na yung brand new van na may agad-agad mo open. May kailangan kasing anuhin yan eh. Kaya yun. Yan. Nakarating na nga pala ako dito sa kanila. Yan pala yung nobya niya. Nakarating na ako sa kanila. Nasa kami nito. Terrace ata to. Basta doon sa Andanas kasi yung bahay nila. Kaya dyan ako muna, nag-relax muna ako. Tapos, inaayos lang medyo ang buhok. Ayan, nagkatuwaan lang kaming dalawa kasi nga pagod kami sa biyahe. Tsaka nagpasalamat nga pala kami. Pagdating nga pala namin dyan, wala pa yung mama niya. Kasi yung key pala sa bahay nila, iniwan sa labas. Kaya nakapasok kami. At ito naman, ito pala yung nagre-ready kami. Hindi, kinabukasan pala to. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Itong video nga pala ito yung nagre-ready kami ng cake ng mama niya. Kinabukasan, nagre-ready kami ng cake sa mama niya. Mga 5 a.m. ata or 6 a.m. Basta yung mama niya kasi
kunwari kami, Saturday kami nandun, Friday kami nakarating gabi. Kinabukasan nung morning ng Saturday, nakalimutan nga pala namin bumili ng candle, kaya yan na lang ginagamit natin. Kandila na lang. 45 birthday pala ng mama ng lalaki. Yan pala yung lalaki, may-ari ng bahay at naglibre sa pamasahe namin. At yan pala yung shot. Yan yung black. Yan yung shota niya. Patakip-takip nga pala ako sa dibdib ko kasi nga hindi na ako nagpa-burn yan kasi nga galing na nga ako natulog yan eh. Malapit nga pala ang mama niya dyan, kaya eto malapit na. Isusurprise talaga namin kasi pinaliguan pa yung bunso nila doon sa likod, doon sa CR banda, kaya yung mama niya wala pa. Talaga naman gumising kami at kinuha namin yung cake sa ref kasi kahit pa paano wala pang handa, masusurprise namin kasi yun lang, lang talaga namin na isusurprise yung mama niya. Yan pala yung nobya. Yan yung binalay na nila pagdating ng tawang panahon. Ang ganda niya, 'di ba? Nagpapasalamat nga pala ako sa kanila kasi kahit papaano sinama nila ako at malilibang yung isip ko kasi nga sobrang stress na namin sa technology research, kaya pagkatapos na pumasa kami sa Philippines, talaga namang sumama ako sa kanila pag sabi nila, nag-send sila sa akin ng invitation. Charis, invitation. Talaga naman, ayan na, nag-signal na siya sa mama niya. Sa nobyo na ayusin daw. Talaga naman nandyan yung mama niya mamaya. Saglit lang, nandyan yun na yan. Ayan yung kapatid niya, pinaliguan ng mama niya. Medyo matagal-tagal pa yun bago lumabas yung mama niya. Kaya sobrang tuwa. Yung napanood ko yung reaction ng mama niya nung na-surprise talaga yung mama niya. Talagang sabi ko, alam niyo, sobrang surprise talaga ni ate. Iba talaga sa probinsya kasi kahit konting handaan, konting surprise lang, talagang na-appreciate ng mga tao. Di tulad ng iba na kahit binigay mo ng lahat, hindi lang ma-appreciate. Cheese! Hinihintay nga pala namin yung mama niya. Ayan, sinisitok na ako. Panuhot na ata to sa biyahe. Talaga namang sakit ng katawan ko. Pero sobrang enjoy naman. At welcome na welcome kami sa bahay nila. Ayan pala yung ate mo, be. Ate mo na yan kasi soon to be nilay na yan. Ayan, ako pala nagturo sa kanila na isa-surprise yung mama nila kahit simple lang. Kasi wala talagang tutumpa sa ligaya kapag galing sa anak yung surpresa kahit sa simpleng pamamaraan lang. Nandyan nga pala si auntie. Tingnan niyo yan mamaya. Manahimik muna ako para mas marinig niyo ha. Tingnan natin yan mamaya. Talagang maso-surprise yan. Wala pa ata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy 45 birthday, ate. Blow your cake. Blow your cake. Yay! Happy birthday! Sige, ata na sa picture siya. Dari mo picture, oh. Happy birthday